Sa bayan ng San Isidro, isang tahimik ngunit masiglang komunidad kung saan halos lahat ay magkakakilala. Naninirahan noon ang mag-asawang sina Liza at Ramon kasama ang kanilang dalawang anak na sina Marco at Sofia. Si Liza ay isang simpleng babae na kilala sa kanilang lugar bilang masipag, mapagmahal, at handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Hindi siya nagtapos ng kolehiyo dahil maaga siyang nag-asawa, ngunit hindi iyon naging hadlang upang maging mabuting ina at asawa. Araw-araw, gigising siya bago sumikat ang araw upang maghanda ng pagkain, maglaba, maglinis, at tiyaking maayos ang lahat bago umalis ang kanyang pamilya. Si Ramon naman ay dating masikap na lalaki. Nagsimula siyang mahirap ngunit dahil sa sipag at tulong ni Liza, unti-unti silang nakaipon. Nakapagpatayo sila ng disenteng bahay at nakapagbukas ng maliit na hardware store sa bayan. Marami ang humahanga sa kanilang pagsasama noon dahil tila matatag at masaya ang kanilang pamilya. Ang panganay nilang si Marco ay 11 taong gulang noon. Tahimik ngunit matalino. Mahilig siyang magbasa at pangarap niyang maging engineer balang araw. Samantalang si Sofia, 9 taong gulang, ay masayahin, palabati, at napakalambing sa kanyang mga magulang. Sa paningin ng marami, kumpleto at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit tulad ng maraming lihim na dahan-dahang sumisira sa isang tahanan, may bagay na hindi alam ni na Marco at Sofia. May ibang babae na pala si Ramon. Bago natin ipagpatuloy ang masakit ngunit nakakaantig na kwentong ito, sandali muna tayong magpasalamat sa inyong walang sawang suporta. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng aral, emosyon, at inspirasyon, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel. Malaking tulong iyon upang mas marami pa tayong maihatid na makabuluhang kwento. At ngayon, balikan natin ang buhay ni Liza, Ramon, Marco, at Sofia. Nagsimula ang lahat nang mapansin ni Liza ang mga pagbabago sa kanyang asawa. Dati-rati, sabay silang kumakain tuwing gabi. Ngayon, madalas nang gabihin si Ramon. Kapag nagtatanong siya, simple lamang ang sagot nito. Maraming trabaho sa tindahan. O may supplier na kailangang kausapin. O may meeting. Sa umpisa, naniwala si Liza. Bakit naman siya magdududa? Ilang taon na silang mag-asawa. Nalampasan na nila ang kahirapan, problema sa negosyo, at iba't ibang pagsubok. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, lalo niyang nararamdaman ang distansya. Hindi na siya hinahatid ni Ramon sa palengke. Hindi na rin siya kinukumusta. Maging ang simpleng paghawak sa kanyang kamay ay tila naging mabigat na para rito. Isang gabi, habang naghahapunan sila, napansin ni Sofia ang katahimikan. Papa, pupunta po ba kayo sa school program ko sa susunod na linggo? Hindi agad sumagot si Ramon. Abala ito sa pagtingin sa cellphone. Papa? Ay. Tingnan natin. Napatungo si Sofia. Kahit bata pa siya, naramdaman niya ang malamig na tugon ng kanyang ama. Napansin yun ni Liza. Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang magkaroon ng gulo sa harap ng mga bata. Ilang araw matapos noon, isang pangyayari ang tuluyang nagmulat sa kanya. Nagpunta siya sa hardware store upang ihatid ang baon ni Ramon. Ngunit nang makarating siya roon, sinabi ng empleyado na maaga nang umalis ang kanyang asawa. Naku ma'am, mga 2 oras na pong wala si sir. Nagulat siya. Hindi ba may meeting siya? Napakamot ng ulo ang empleyado. Wala naman po kaming alam na meeting ngayon. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya agad umuwi. Sa halip, naglakad siya sa sentro ng bayan habang magulong-magulo ang isip. At doon niya nakita ang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Sa isang restaurant malapit sa plaza. Nakatayo si Ramon. Kasama ang isang magandang babae. Nakatingin sila sa isa't isa na parang walang ibang tao sa paligid. At ilang segundo lamang ang lumipas. Hinawakan ng babae ang kamay ni Ramon. Ngumiti ito. At ngumiti rin si Ramon. Ang ngiting matagal nang hindi nakita ni Liza. Parang gumuho ang kanyang mundo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat ng pagsubok.
Ang lalaking tinulungan niyang bumangon mula sa kahirapan. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ay may ibang babae na pala. Umuwi siyang tila walang kaluluwa. Nang gabing iyon, hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang naghain ng hapunan. Tahimik siyang naghugas ng pinggan. Tahimik siyang humiga. Ngunit hindi siya nakatulog. Habang katabi niya si Ramon, sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kinabukasan, nagpa siya siyang harapin ito. Pagka-uwi ni Ramon mula sa trabaho, agad niya itong kinausap. Kailangan nating mag-usap. Nagulat ang lalaki. Bakit? Tungkol sa babaeng kasama mo kahapon. Parang natigilan ang oras. Nawala ang kulay sa mukha ni Ramon. Hindi ito agad nakasagot. At sa katahimikang iyon, nakuha na ni Liza ang sagot. Gaano katagal na? Mahinang tanong niya. Napabuntong hininga si Ramon. At kung sabihin ko man, parang sinaksak ang puso ni Liza. Hindi man lamang ito humingi ng tawad. Hindi man lamang nagpakita ng pagsisisi. May pamilya tayo. Alam ko. May mga anak tayo. Alam ko rin. Pero ginawa mo pa rin? Tumahimik si Ramon bago nagsalita. At napagod na ako. Napaatras si Liza. Ano? Napagod na ako sa buhay na ito. Hindi makapaniwala si Liza sa kanyang naririnig. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako masaya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ramon ay parang martilyong bumabasag sa puso niya. Hindi ka masaya? Matagal na. Napaluha si Liza. Matagal kitang sinuportahan. Alam ko. Nung wala tayong pera, magkasama tayo. Alam ko. Nung nagkasakit ka, ako ang nag-alaga sa'yo. Alam ko. Pero iiwan mo pa rin kami. Hindi agad sumagot si Ramon. At ang katahimikang iyon ang naging pinakamalupit na sagot. Mula sa pintuan ng kusina, hindi nila napansin na naroon sina Marco at Sofia. Narinig ng dalawang bata ang lahat. Lalo na ang pinakamasakit na bahagi. Iiwan mo pa rin kami? Unti-unting pumatak ang luha ni Sofia. Habang si Marco naman ay nakatitig lamang sa kanyang ama. Punong-puno ng sakit ang kanyang mga mata. At doon nagsimulang mabasag ang kanilang pamilya. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting naging mas malamig ang tahanan. Mas madalas nang wala si Ramon. At isang araw, tuluyan na niyang ipinakilala ang babae. Ang pangalan nito ay Vanessa. Maganda. Makinis. Palaging elegante. At ayon kay Ramon, siya raw ang babaeng nagpapasaya sa kanya. Nang marinig iyon ni Liza, parang gusto niyang matawa at umiyak ng sabay. Dahil sa loob ng maraming taon, ibinigay niya ang lahat. Ngunit tila mas pinili pa rin ng kanyang asawa ang bagong mukha kaysa sa mga taong kasama nitong bumuo ng kanyang buhay. At hindi pa doon nagtapos ang lahat. Isang gabi, habang nakaupo silang mag-anak sa sala, dumating si Ramon na tila may matinding pa siyang dala. Nakatingin ito kay Liza. Pagkatapos ay sa dalawang bata. May sasabihin ako. Agad kinabahan si Marco. Samantalang napayakap si Sofia sa kanyang ina. Huminga ng malalim si Ramon. At sinabi ang mga salitang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Gusto kong umalis kayo rito. Natigilan si Liza. Ano? Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ramon ni. Mas mabuti kung magsimula kayo ng bagong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Magsimula kami ng bagong buhay. Malamig na tumango si Ramon. Kasama si Mama. At kami? Kayo rin. Unti-unting kumuyom ang kamao ng bata. Habang si Sofia naman ay humahagulgol na. Papa, huwag po. Ngunit hindi man lamang tumingin si Ramon sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, unang beses na naramdaman ni Marco ang galit na hindi niya kailanman makakalimutan. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung bakit tila ibang tao na ang nasa harapan nila. Ang ama na dating nagtuturo sa kanya kung paano magbisikleta. Ang ama na minsang nagsabi na gagawin nito ang lahat para sa kanilang pamilya. Ang ama na ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaklase.
Ngayon ay tila isang estranghero. Papa, mahinang sambit niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, tumalikod na si Ramon. Parang wala itong naririnig. Parang wala itong nakikitang umiiyak na mga anak. Parang wala itong pamilyang winawasak. Napaupo si Sofia sa sahig habang humahagulgol. Mama, ayoko po umalis din. Agad siyang niyakap ni Liza. Kahit siya mismo ay halos hindi na makahinga sa sobrang sakit. Kahit siya mismo ay parang unti-unting nadudurog sa bawat segundo. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa kanilang tatlo. Habang nasa kabilang silid si Ramon, tila walang pakialam na nagpapahinga, magkatabing nakahiga sina Liza, Marco, at Sofia. Tahimik lamang ang kanilang silid. Tanging mahihinang hikbi ni Sofia ang maririnig. Mama, bulong nito. O anak, hindi na po ba tayo mahal ni Papa? Parang may kutsilyong muling tumarak sa puso ni Liza. Napapikit siya. Pilit niyang hinahanap ang tamang sagot. Ngunit paano mo ipaliliwanag sa isang bata ang bagay na kahit matatanda ay hindi maintindihan? Paano mo sasabihin sa sariling anak na ang taong dapat unang magprotekta sa kanila ang mismong nagtutulak sa kanila palabas? Mahigpit niyang niyakap si Sofia. Mahal kayo ni Papa. Ngunit kahit siya mismo ay hirap paniwalaan ang sarili niyang sinabi. Bakit po niya tayo pinaalis? Walang lumabas na salita sa bibig ni Liza. Sa kabilang gilid ng kama, tahimik lamang si Marco. Nakatingin sa Sam. Ngunit sa loob-loob niya may pangakong unti-unting nabubuo. Isang pangakong hindi niya malilimutan kahit lumipas pa ang maraming taon. At iyon ay ang hindi niya hahayaang manatiling ganoon ang buhay nila. Kinabukasan, nagsimula silang mag-impake. Bawat gamit na inilalagay ni Liza sa kahon ay may kasamang alaala. Ang lumang picture frame mula sa kanilang unang anibersaryo. Ang maliit na laruang binili ni Ramon para kay Marco noong 5 taong gulang pa lamang ito. Ang paboritong manika ni Sofia na minsang inuwi ng kanyang ama mula sa isang business trip. Lahat ng iyon ay tila paalala ng isang pamilyang minsang buo. At ngayon ay tuluyan ng nawawasak. Habang nag-impake sila, dumating si Vanessa. Parang siya na ang may-ari ng bahay. Diretso itong pumasok. Nakasuot ng mamahaling damit at mamahaling alahas. Umiti pa ito habang nakatingin sa mga kahon. Mukhang mabilis naman kayong nakaalis. Naniga si Marco. Napakuyom ang kanyang kamao. Ngunit agad siyang hinawakan ni Liza. Ayaw niyang makagawa ng bagay ang kanyang anak na pagsisisihan nito. Lumapit si Vanessa sa sala. Pinagmasdan ang paligid. At least maayos na ang lahat. Napatingin si Liza. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, direkta niyang tiningnan ang babae. At wala ka bang kahit kaunting konsensya? Bahagyang natawa si Vanessa. Konsensya? Bakit? Dahil sinira mo ang pamilya ko. Ngunit lalo lamang umiti si Vanessa. Hindi ko sinira. Si Ramon ang pumili. Parang tumigil ang oras. Dahil kahit gaano kasakit ang marinig, iyon ang katotohanan. Hindi naman si Vanessa ang nangakong mamahalin siya habang buhay. Hindi si Vanessa ang ama ng kanyang mga anak. Hindi si Vanessa ang nangakong sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Si Ramon. At si Ramon ang kusang pumili. Makalipas ang 2 araw, tuluyan silang umalis. 3 maleta. 2 kahon. Kaunting ipon. At napakaraming sugat sa puso. Wala silang malinaw na pupuntahan. Tinulungan sila ng nakatatandang kapatid ni Liza na si Teresa. May maliit itong bahay sa kabilang bayan. Lumang-luma na. May tumutulong bubong. Makitid. Mainit. Ngunit iyon lamang ang lugar na maaari nilang simulang muli. Pagdating nila roon, agad na napaluha si Sofia. Mama, dito po tayo titira. Tiningnan ni Liza ang paligid. Maliit. Siksikan. Malayo sa dati nilang buhay. Ngunit mumiti pa rin siya. Anak. Pansamantala lang. Hindi niya alam kung gaano katagal ang pansamantala.
Ngunit kailangan niyang maniwala. Dahil yun lamang ang mayroon siya. Lumipas ang mga buwan. At nagsimula ang tunay na laban. Nagtrabaho si Liza bilang tagalinis sa isang maliit na opisina. Sa umaga, naglalaba siya para sa mga kapitbahay. Sa gabi, tumutulong siyang magbenta ng pagkain sa palengke. Halos wala na siyang pahinga. Madalas sumasakit ang kanyang likod. Namamaga ang kanyang mga paa. Ngunit hindi siya sumusuko. Dahil tuwing nakikita niya sina Marco at Sofia na nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw, nakakahanap siya ng lakas. Samantala, unti-unting nagbago si Marco. Mas naging seryoso siya. Mas tahimik. Mas determinado. Minsan, pagkagaling sa eskwela, dumidiretso siya sa maliit na talyer sa kanilang lugar. Nagwawalis siya roon. Naglilinis ng kagamitan. Nagbubuhat ng mga kahon. Maliit lamang ang kinikita niya. Ngunit iniipon niya lahat. Isang gabi, napansin iyon ni Liza. Marco. Opo, Mama. Hindi mo kailangang magtrabaho. Ngumiti ng bahagya ang binata. Kailangan po. Anak, tutulungan ko po kayo. Biglang namuo ang luha sa mata ni Liza. Dahil sa murang edad, ang kanyang anak ay napilitang maging matanda. Napilitang akuin ang responsibilidad na hindi pa sana para sa kanya. Lumipas ang 1 taon. Pagkatapos ay 2. Pagkatapos ay 3. Habang patuloy na lumalaban sina Liza, Marco, at Sofia, unti-unti namang nagbabago ang buhay ni Ramon. Sa umpisa, tila napakaganda ng lahat. Masaya sila ni Vanessa. Nakabili ng bagong sasakyan. Nagbakasyon sa iba't ibang lugar. Palaging may mga larawan sa social media. Mga ngiti. Mga mamahaling restaurant. Mga mamahaling gamit. At tuwing nakikita iyon ng mga tao sa bayan, marami ang nagsasabing tama raw ang naging desisyon ni Ramon. Ngunit hindi lahat ng nakikita ay katotohanan. Dahil sa likod ng mga larawan, nagsisimula ng lumitaw ang mga problema. Lalong naging magastos si Vanessa. Lalong naging maluho. At habang lumalaki ang kanilang gastos, nagsisimulang bumagal ang negosyo ni Ramon. May mga bagong kakompetensya. May mga maling desisyong pangnegosyo. May mga utang na unti-unting dumarami. Ngunit sa kabilang bayan, walang alam sina Liza tungkol dito. Abala sila sa kanilang sariling laban. At sa paglipas ng panahon, may isang bagay na unti-unting napapansin ng lahat. Lalo pang gumagaling si Marco sa pag-aaral. Palagi siyang nangunguna sa klase. Nagiging scholar. Nanalo sa iba't ibang kompetisyon. At sa bawat tagumpay niya, isang pangarap ang mas lalong tumitibay sa kanyang puso. Ang patunayan na hindi sila habang buhay na magiging kawawa. Na hindi habang buhay silang magiging pamilya na pinagtawanan at itinaboy. At isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang maliit na bahay, nakatingin sa mga bituin, tahimik na lumapit si Sofia. Ano na iniisip mo, kuya? Umiti ng bahagya si Marco. Yung future natin. Mayaman kaya tayo balang araw? Napatingin siya sa kapatid. Pagkatapos ay sa kanilang munting bahay. Sa tumutulong bubong. Sa lumang dingding. Sa ilaw na halos mamatay-matay. At sa kabila ng lahat ng iyon, tumango siya. Sigurado ka? Paano mo nasabi? Huminga ng malalim si Marco. Dahan-dahan siyang ngumiti. Dahil hindi habang buhay ganito ang buhay natin. At sa mga sandaling iyon, hindi nila alam na ang mga susunod na taon ang tuluyang magpapabago sa kapalaran nilang lahat. Mula ng gabing iyon, mas lalo pang naging determinado si Marco. Habang karamihan sa kanyang mga kaklase ay naglalaro pagkatapos ng klase, siya ay dumidiretso sa talyer, sa palengke, o minsan ay sa maliit na internet shop upang mag-aral ng mga bagay na hindi itinuturo sa paaralan. Napansin iyon ng kanyang mga guro. Hindi siya yung estudyanteng pinakamadaldal. Hindi rin siya yung palaging nakikita sa mga programa. Ngunit kapag tungkol sa sipag, halos wala nang makapantay sa kanya. Minsan, tinawag siya ng kanyang advisor. Marco. Opo, ma'am. Nakikita ko ang pagsisikap mo. Ngumiti lamang siya. Salamat po.
May balak ka ba pagkatapos ng high school? Hindi siya agad sumagot. Dahil ang totoo, matagal na niyang alam ang sagot. Gusto kong maging engineer. Magandang pangarap. Opo. Pero mahal ang kurso na yon. Bahagyang yumuko si Marco. Alam niya yon. Alam na alam niya. Kaya nga gabi-gabi siyang nag-aaral. Kaya nga halos hindi na siya natutulog. Dahil alam niyang scholarship lamang ang pag-asa niya. Pag-uwi niya ng araw na yon, nadatnan niyang nagbibilang ng mga barya si Liza sa mesa. Tahimik itong nakaupo. Pagod na pagod. Namamaga ang mga paa. May maliliit ng puting hibla ang buhok na dati ay maitim. Hindi napigilan ni Marco na mapatitig. Sa loob lamang ng ilang taon, tila 10 taon ang idinagdag ng buhay sa kanyang ina. Mama. Napatingin si Liza. O anak, nakauwi ka na pala. Bakit po kayo nagbibilang ng barya? Ngumiti si Liza ngunit halatang pilit. Pambayad sa kuryente. Lumapit si Marco. At doon niya nakita. Hindi sapat ang pera. Kulang. Muli na namang kulang. Parang may kumurot sa kanyang puso. Ilang taon nang ganoon. Palaging kapos. Palaging nag-aalala. Palaging lumalaban. Ngunit hindi niya kailanman narinig ang kanyang ina na magreklamo. Hindi niya kailanman narinig itong sisihin ang tadhana. Hindi niya kailanman narinig itong magsabi ng sumuko na tayo. At doon niya lalong minahal at hinangaan ang kanyang ina. Kinabukasan, dumating ang isang magandang balita. Nanalo si Marco sa isang regional academic competition. Hindi lamang sertipiko ang kanyang nakuha. May kasama rin itong educational grant. Nang marinig iyon ni Liza, napahagulgol siya. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa wakas, may nakikita na siyang liwanag. May nakikita na siyang bunga ng lahat ng kanilang sakripisyo. Niyakap niya ang anak. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Ipinagmamalaki kita. Mama ni. Sobra. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ni Marco ang tunay na ngiti ng kanyang ina. Samantala, si Sofia ay lumalaki ring mabuting bata. Masipag. Magalang. At tulad ni Marco, mahusay din sa pag-aaral. Ngunit higit sa lahat, siya ang naging ilaw ng kanilang tahanan. Kapag pagod si Liza, si Sofia ang unang yumayakap dito. Kapag malungkot si Marco, siya ang unang nagpapatawa. Maraming gabi na halos wala silang makain. Ngunit nagagawa pa rin ni Sofia na magpasaya ng kanilang munting tahanan. Lumipas pa ang mga taon. Unti-unting nagbabago ang kanilang buhay. Hindi pa sila mayaman. Hindi pa sila komportable. Ngunit hindi na rin sila tulad noon. Nakahanap si Liza ng mas maayos na trabaho bilang supervisor sa maliit na kumpanya. Nakakapag-ipon na sila kahit papaano. At higit sa lahat, nakapagtapos si Marco ng senior high school bilang valedictorian. Buong bayan ang humanga. Maraming nakakaalam ng kanilang pinagdaanan. Maraming nakakita kung paano sila nagsimula. Kaya nang umakyat si Marco sa entablado upang tanggapin ang kanyang medalya, maraming tao ang napaluha. Lalo na si Liza. Habang pinapanood niya ang kanyang anak, biglang bumalik sa kanyang isip ang gabing pinalaya sila. Ang gabing halos mawalan siya ng pag-asa. Ang gabing inakala niyang katapusan na ng kanilang buhay. At ngayon, narito sila. Hindi pa man perpekto. Ngunit malayo na. Napakalayo na. Pagkatapos ng seremonya, may lumapit na lalaki kay Marco. Matangkad. Nakaformal na kasuotan. May kasamang ilang tao. Marco. Opo. Ako si Engineer Victor Santos. Nagulat si Marco. Kilalang-kilala niya ang pangalan. Isa ito sa mga pinakamalalaking negosyante sa rehiyon. Ano po iyon? Ngumiti ang lalaki. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Hindi makapaniwala si Marco. Tungkol po saan? Sa sipag mo. Sa mga panalo mo. At sa kwento ng pamilya mo. Napayuko si Marco. Hindi niya gustong kaawaan siya ng mga tao. Ngunit tila iba ang tingin ng lalaki.
Hindi awa, kundi paghanga. Gusto kitang alukin. Nagulat si Marco. Ano pong alok? Full scholarship. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maging si Liza ay napatayo. Kasama ang allowance. Kasama ang tirahan. Kasama ang lahat ng kailangan para sa kolehiyo. Parang hindi makapaniwala si Marco sa kanyang naririnig. Magkano po ang babayaran namin? Ngumiti si Engineer Victor. Wala. Tuluyang napaluha si Liza. Dahil sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa kanyang anak nang walang hinihinging kapalit. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang kolehiyo. Lumuwas si Marco sa syudad. Isa yon sa pinakamahirap na araw para kay Liza. Hindi dahil malungkot siyang mawawala ang anak sa bahay. Kundi dahil unang beses nilang magkakahiwalay matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Sa terminal, mahigpit niya itong niyakap. Mag-iingat ka. Opo. Huwag kang magpapagutom. Opo. At huwag mong kakalimutang mahal ka namin. Napangiti si Marco. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Napahagulgol si Sofia. Ako po ang mamimiss mo, kuya. Napatawa silang lahat. Sa wakas, isang masayang luha naman ang bumalot sa kanilang pamilya. Ngunit habang unti-unting umaangat ang buhay ni Liza, Marco, at Sofia, sa kabilang banda ay patuloy namang bumabagsak ang mundo ni Ramon. Ang hardware store na minsang ipinagmamalaki niya ay nagsisimula ng malubog sa utang. May mga supplier na naniningil. May mga empleyadong umaalis. May mga tseking tumatalbog. At si Vanessa, sa halip na tumulong, lalo pang naging magastos. Lalo pang naging maluho. Isang gabi, pagod na umuwi si Ramon. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Vanessa na may hawak na brochure ng isang mamahaling resort. Tingnan mo ito. Walang gana siyang tumingin. Ano na naman yan? Magbabakasyon tayo. Napahawak siya sa noo. Vanessa, hindi ito ang tamang panahon. Ano? May problema tayo sa negosyo. Ngunit tila wala itong pakialam. Lagi mo nalang sinasabi yan. At doon nagsimulang lumala ang kanilang mga away. Araw-araw. Linggo-linggo. Buwan-buwan. Unti-unting nawawala ang dating saya. Unti-unting nabubunyag ang katotohanang matagal niyang hindi nakita. At sa mga gabing nag-iisa siya sa kanyang opisina, may mga pagkakataong bumabalik sa kanyang isip ang mga mukha ni Liza, Marco, at Sofia. Ang mga taong minsan niyang isinantabi. Ang mga taong minsan niyang itinuring na hadlang sa kanyang kaligayahan. Ngunit sa bawat paglipas ng taon, mas lalo niyang napapansing may isang bagay na hindi kailanman na ibalik ng pera, ng bagong relasyon, o ng marangyang buhay. At iyon ay ang kapayapaang minsan niyang taglay noong buo pa ang kanyang pamilya. Habang hindi niya namamalayan, papalapit na rin ang panahon na muli niyang makikita ang mga taong iniwan niya. At ang pagkikitang iyon ay magpapayanig sa buong buhay niya. Lumipas ang mga taon na parang mabilis na hangin. Ang dating binatilyong si Marco ay isa ng ganap na binata. Sa kolehiyo, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Bagamat sagot ng scholarship ang kanyang pag-aaral, marami pa rin siyang pinagdaanan. May mga gabing halos hindi siya natutulog dahil sa tambak na proyekto. May mga pagkakataong sabay niyang pinoproblema ang pagsusulit at ang kalagayan ng kanyang pamilya sa probinsya. At may mga araw na gusto na lamang niyang sumuko. Ngunit sa tuwing nanghihina siya, inilalabas niya ang lumang litrato nilang mag-ina. Ang litrato na kuha pa noong maliit ang kanilang inuupahang bahay. Nakasuot ng simpleng damit si Liza. Nakangiti si Sofia. At siya naman ay nakatayo sa likuran nila. Hindi iyon perpektong larawan. Ngunit iyon ang pinakamahalagang larawan sa kanyang buhay. Dahil ipinapaalala nito kung bakit siya lumalaban. Isang gabi, habang abala siya sa paggawa ng thesis sa library, tumunog ang kanyang cellphone. Si Sofia ang tumatawag. Agad niyang sinagot. Sofia! Kuya! Narinig niya agad ang excitement sa boses nito. Ano yon? Nakapasa ako. Napangiti siya. Saan? Sa Science Scholarship.
Napahawak siya sa noo habang natatawa. Talaga? Congratulations! Sa kabilang linya, narinig niya ang masayang pagtawa ng kapatid. At sa loob ng ilang segundo, nakalimutan niya ang lahat ng pagod. Dahil isa na namang pangarap ang unti-unting natutupad para sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng tawag, napatingin siya sa labas ng bintana ng library. Maliwanag ang mga ilaw ng syudad. Napakalayo na nila sa buhay na minsang mayroon sila. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang dulo. May mas malaki pa siyang pangarap. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para kay Liza at Sofia. Samantala, habang unti-unting umaangat ang buhay ng magkakapatid, lalong bumibigat ang problema ni Ramon. Sa loob ng maraming taon, pinilit niyang iligtas ang kanyang negosyo. Ngunit bawat hakbang niya pasulong ay tila may dalawang hakbang na paatras. Ang dating hardware store na puno ng mga mamimili ay halos wala nang pumapasok. Ang dating opisina na puno ng empleyado ay unti-unti nang nababawasan. At ang mga utang, parang hindi na nauubos. Isang umaga, nakaupo si Ramon sa kanyang opisina nang dumating ang kanyang accountant. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Sir, ano na naman? Tahimik na inilapag ng accountant ang ilang dokumento sa mesa. Nang makita iyon ni Ramon, agad siyang namutla. Ano ito? Final notice po. Parang nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Dahil alam niya ang ibig sabihin noon. Kapag hindi niya nabayaran ang mga utang sa itinakdang panahon, mawawala sa kanya ang halos lahat. Maging ang bahay. Maging ang negosyo. Maging ang mga natitira niyang ari-arian. Nang gabing iyon, umuwi siyang mabigat ang loob. Ngunit imbes na makahanap ng karamay, isang panibagong pagtatalo ang bumungad sa kanya. Nakita mo ba ang bag na gusto ko? Tanong agad ni Vanessa. Napapikit si Ramon. Vanessa Ano? May problema tayo. Lagi naman. Hindi mo ba naiintindihan? Napataas ng boses si Ramon. Agad namang nagulat si Vanessa. Bakit ka sumisigaw? Dahil hindi mo nakikita ang nangyayari. Tama na ang mga luho. Tama na ang gastos. Tama na. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tuluyang pumutok ang lahat ng kinikimkim niyang galit. Tahimik ang buong bahay. Ngunit hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa malamig na tensyon. At mula noon, lalo pang lumala ang kanilang relasyon. Samantala, si Marco ay nasa huling taon na ng kanyang kurso. Isa na siya sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang departamento. Maraming kumpanya ang nagsisimulang magpakita ng interes sa kanya kahit hindi pa siya nakakapagtapos. Ngunit may isang pangyayari ang tuluyang nagbago ng kanyang kapalaran. Isang prestihiyosong engineering competition ang ginanap sa Maynila. Daan-daang estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sumali. At kabilang doon si Marco. Hindi naging madali ang laban. Maraming matatalino. Maraming mayayaman. Maraming may mas magandang kagamitan at mas malaking suporta. Ngunit may isang bagay si Marco na wala ang karamihan. Isang dahilan na mas malalim kaysa sa medalya. Mas malalim kaysa sa premyo. At iyon ay ang kanyang pamilya. 3 araw ang kompetisyon. 3 araw ng kaba. 3 araw ng pagod. At nang dumating ang anunsyo ng mga nanalo, halos hindi siya makahinga. First place in. Tumigil ang host. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marco Reyes. Parang tumigil ang mundo. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. May mga sumisigaw. May mga bumabati. Ngunit hindi niya halos marinig ang mga yon. Dahil ang unang pumasok sa isip niya ay si Liza. Si Sofia. At ang maliit nilang bahay na minsang tinuluyan matapos silang palayasin. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Pagkasagot pa lamang ni Liza, umiiyak na siya. Mama Anak? Nanalo tayo. Tahimik ang kabilang linya. At pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang paghikbi ng kanyang ina. Hindi iyon simpleng panalo. Hindi iyon simpleng medalya.
Para kay Liza, isa yung patunay na hindi nasayang ang lahat ng kanyang sakripisyo. Pagkatapos ng kompetisyon, mas dumami pa ang oportunidad para kay Marco. May mga alok mula sa malalaking kumpanya. May mga international training programs. May mga investor na gustong makilala siya. At isa sa mga taong lalong humanga sa kanya ay si Engineer Victor Santos. Patuloy itong gumabay kay Marco. Tinuruan siya tungkol sa negosyo, pamumuno, at tamang paghawak ng oportunidad. Minsan, habang magkasama silang kumakain sa isang restaurant, seryosong nagsalita si Engineer Victor. Marco. Opo. May nakikita akong kakaiba sa'yo. Napangiti siya. Po. Marami akong nakilalang matatalino. Marami akong nakilalang masisipag. Pero bihira ang taong may puso. Tahimik siyang nakinig. At iyon ang dahilan kung bakit malayo ang mararating mo. Hindi niya agad nasagot ang mentor. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya narating ang puntong iyon ng mag-isa. Nariyan si Liza. Nariyan si Sofia. Nariyan ang bawat luha. Bawat gutom. Bawat gabing walang kasiguraduhan. At habang mas lalo pang lumalawak ang kanyang mundo, may isa namang taong unti-unting nawawalan ng lahat. Si Ramon. Dumating ang araw na tuluyan nang isinara ang malaking bahagi ng kanyang negosyo. Isa-isang ibinenta ang mga kagamitan. Isa-isang nawala ang mga ari-arian. At higit sa lahat, unti-unti ring nawala si Vanessa. Sa simula, madalas pa silang magkasama. Ngunit habang nababawasan ang pera, mas madalas na itong wala sa bahay. Mas madalas na itong may dahilan. Mas madalas na itong may sariling lakad. Hanggang isang gabi, umuwi si Ramon at nakita ang kalahati ng mga gamit ni Vanessa na wala na. Napatigil siya sa sala. Napatingin sa paligid. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Takot. At habang nakatitig siya sa hagdanan, may bumabagsak na pakiramdam sa kanyang sikmura na nagsasabing may isang bagay na napakalaki nang nangyayari sa likod ng kanyang likuran at maaaring huli na para pigilan pa yon. Nakatayo si Ramon sa gitna ng sala, nakatitig sa mga bakanting espasyo kung saan dati nakalagay ang mga mamahaling gamit ni Vanessa. Tahimik ang buong bahay. Napakatahimik. At sa katahimikang iyon, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanilang silid. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang halos kalahating kabinet na wala ng laman. Nawala ang mga designer bag. Nawala ang mga mamahaling sapatos. Nawala maging ang ilang alahas na siya mismo ang bumili. At sa ibabaw ng mesa, may isang maikling liham. Kinakabahan niyang kinuha iyon. At habang binabasa niya ang bawat salita, para siyang unti-unting pinapatay ng realidad. Ramon, pagod na ako sa mga problema. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Ayoko nang manatili sa isang relasyon na puro utang at paghihirap. Salamat sa lahat. Sana maintindihan mo. Vanessa. Napaupo si Ramon sa gilid ng kama. Nalalabo ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Minahal niya si Vanessa. Iniwan niya ang kanyang pamilya para rito. Sinakripisyo niya ang respeto ng kanyang mga anak. Sinaktan niya ang babaeng minsang nagmahal sa kanya ng buong puso. At sa huli, iniwan din siya. Katulad ng ginawa niya noon sa sarili niyang pamilya. Napayuko siya habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Marahil iyon ang unang pagkakataon matapos ang maraming taon na tunay siyang umiyak. Hindi dahil nawalan siya ng pera. Hindi dahil nalugi siya. Kundi dahil sa wakas, nakita niya ang kabuuan ng kanyang mga naging desisyon. At napagtanto niyang siya mismo ang sumira sa buhay na minsang ipinagpapasalamat niya. Lumipas ang mga buwan. Tuluyan nang naibenta ang malaking bahagi ng kanyang negosyo. Ang dati niyang malaking bahay ay naisangla. Marami sa mga dating kaibigan niya ay unti-unti ring nawala. Ang mga taong dati niyang kasama sa tagumpay ay tila naglaho nang magsimula siyang bumagsak. At sa bawat gabing mag-isa siya sa maliit na inuupahang apartment, isang alaala ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip.
Si Liza, si Marco, at si Sofia. Minsan, inilabas niya ang isang lumang photo album. Matagal na niya itong hindi nabubuksan. Habang isa-isang binabalikan ang mga litrato, hindi niya napigilang mapaluha. Naroon ang unang birthday ni Marco. Naroon ang larawan ni Sofia habang nakasakay sa kanyang balikat. Naroon si Liza, nakangiti habang hawak ang simpleng handang sila-sila lamang ang naghanda. Wala silang maraming pera noon. Wala silang marangyang buhay. Ngunit masaya sila. At iyon ang bagay na ipinagpalit niya. Samantala, sa kabilang panig ng bansa, tuloy-tuloy naman ang pag-angat ni Liza, Marco, at Sofia. Matapos makapagtapos si Marco bilang isa sa pinakamahuhusay sa kanyang kurso, agad siyang natanggap sa isang malaking engineering firm. Hindi nagtagal, napansin ang kanyang talento. Mula sa pagiging empleyado, naging project leader siya. Pagkatapos ay naging partner sa isang lumalagong kumpanya. At sa loob ng ilang taon, kasama ang ilang investor at ang gabay ni Engineer Victor Santos, nakapagtatag siya ng sarili niyang engineering at construction company. Ang kumpanyang iyon ay mabilis na lumago. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa mga taon ng sakripisyo, disiplina at pagsusumikap. Si Sofia naman ay naging doktor. Katulad ng kanyang kuya, nagtapos siya ng may karangalan. At katulad ng kanyang ina, pinili niyang gamitin ang kanyang tagumpay upang tumulong sa ibang tao. Samantala, si Liza ay hindi na kailangang magtrabaho ng sobra-sobra. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong magpahinga. Ngunit kahit gumaan na ang kanilang buhay, hindi kailanman nagbago ang kanyang kabaitan. Nanatili siyang mapagkumbaba. Nanatili siyang mabait. Nanatili siyang ina na handang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Eksaktong 10 taon matapos silang palayasin ni Ramon, isang malaking proyekto ang inanunsyo sa bayan ng San Isidro. Isang modernong commercial complex ang itatayo sa lumang bahagi ng bayan. Halos lahat ng residente ay interesado. At nang dumating ang araw ng presentasyon, puno ang municipal hall. Naroon ang mga negosyante, mga opisyal, mga residente, at kabilang sa mga dumalo ay si Ramon. Dahil naghahanap pa rin siya ng anumang oportunidad upang muling makabangon. Habang nagsisimula ang programa, pinag-uusapan ng lahat kung sino ang bagong investor na mamumuno sa proyekto. Walang nakakaalam. Lihim ang pangalan. Lihim ang kumpanya. Hanggang sa tuluyang magsalita ang host. At ngayon, ipakikilala natin ang pangunahing investor at CEO ng Reyes Infrastructure Development Corporation. Nagkatinginan ang mga tao. Maging si Ramon ay napakunot noo. Parang pamilyar ang apelyido. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. At pumasok ang 3 taong hindi niya inaasahang makikita. Isang elegante ngunit simpleng babae. Isang matagumpay na binatang negosyante. At isang maganda at propesyonal na doktor. Si Liza. Si Marco. At si Sofia. Parang tumigil ang mundo. Hindi makapaniwala si Ramon. Halos mawalan siya ng hininga. Ang mga taong minsan niyang pinalayas. Ang mga taong minsan niyang itinuring na pabigat. Sila ngayon ang pinakamahalagang mga tao sa silid. Bulungan ang narinig sa buong hall. Si Marco ba yon? Sila ba yon? Hindi ako makapaniwala. Ang yaman na nila. Ang layo ng narating nila. Ngunit higit sa lahat ng narinig ni Ramon, isang bagay lamang ang tumatak sa kanyang puso. Ang katotohanang hindi nila siya kailangan upang magtagumpay. Habang nagsasalita si Marco sa entablado, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanyang ama. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa loob ng ilang segundo, bumalik ang lahat. Ang gabing pinalaya sila. Ang mga luha ni Sofia. Ang pagdurusa ni Liza. Ang gutom. Ang kahirapan. Ang sakit. Ngunit sa halip na galit, katahimikan lamang ang nasa mga mata ni Marco. Pagkatapos ng programa, habang nagsisimula ng umalis ang mga tao, naglakas loob si Ramon na lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Halos hindi siya makatingin ng diretsyo. Marco Lee. Tumigil ang binata. Kasama sina Liza at Sofia. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila.
Hanggang sa tuluyang magsalita si Ramon. Anak eh. Naputol ang kanyang boses. Puno ng pagsisisi. Puno ng sakit. Patawarin mo ako. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi na niya pinigilan. Patawarin niyo ako. Tumingin siya kay Liza. Liza, wala akong maibabalik sa lahat ng sakit na naidulot ko. Pagkatapos ay kay Sofia. At sa'yo, anak eh. Tuluyan na siyang napahagulgol. Pinakamasama akong ama. Maraming taong nakapaligid ang natahimik. Dahil bihira silang makakita ng lalaking lubusang binasag ng kanyang sariling mga pagkakamali. Matagal na walang nagsalita. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Liza. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, nagsalita siya. Ramon. Napatingin ang lalaki. Matagal na kitang pinatawad. Napaluha muli si Ramon. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mabubura ang nangyari. Tumango siya. Dahil alam niyang tama ito. Lumapit si Sofia. May luha rin sa kanyang mga mata. Nasaktan mo kami, Papa. Napayuko si Ramon. Pero ayaw naming mabuhay habang buhay na may galit. At sa wakas, tumingin si Marco sa kanyang ama. Ginamit namin ang sakit para magsikap. Ginamit namin ang paghihirap para maging mas matatag. Pero ang lahat ng narating namin ay hindi para maghiganti. Napaluha si Ramon. Kung ganoon, bakit? Umiti ng bahagya si Marco. Para patunayan na hindi kami tinukoy ng pag-abandona mo. Tinukoy kami ng pagpili naming bumangon. Tuluyang napahagulgol si Ramon. At sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, niyakap niya ang kanyang mga anak. Mahigpit. Punong-puno ng pagsisisi. Punong-puno ng pagmamahal na matagal nang nawala. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Hindi na mabubura ang sakit. Hindi na maibabalik ang mga taon na nawala. Ngunit sa araw na yon, may isang bagay na muling nabuo. Hindi ang dating pamilya. Hindi ang dating buhay. Kundi ang pagkakataong maghilom. Habang papalubog ang araw sa bayan ng San Isidro, magkatabing naglakad sina Liza, Marco, at Sofia. Sa likuran nila ay si Ramon. Tahimik. Mapagpakumbaba. At puno ng mga aral na huli na niyang natutunan. Dahil minsan sa buhay, ang pinakamalaking pagkawala ay hindi pera, negosyo, o kayamanan. Kundi ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At minsan, kapag nawala sila, maaari tayong bigyan ng pangalawang pagkakataon ng buhay. Ngunit hindi upang balikan ang nakaraan. Kundi upang matutong pahalagahan kung ano ang mayroon tayo habang narito pa sila. At iyon ang aral na habang buhay nang dadalhin ni Ramon, habang ang pamilya niyang minsan niyang iniwan ay patuloy na lalakad patungo sa mas maliwanag na kinabukasan.